Magandang araw, ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa verbal or linguistic learner. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa verbal or linguistic learner. Kamakailan lang ay tapos ko nang ibahagi ang intrapersonal learner at naturalistic learner. Pero bilang balik-aral, ibabahagi kong muli ang mahalagang detalye. Kapag sinabi kong intrapersonal learner, ito ang mga individual na magaling mag-control ng emotion, gayon din sa self-reflection. Kapag naman sinabi nating naturalistic learner, ito naman ang mga individual na mahilig sa outdoor activities. Magaling din sila in terms of identifying different types and kinds of animals and plants. Sila ay maaaring tawagin bilang nature smart. Ngayon, dadako na tayo sa verbal or linguistic learner. A linguistic learner is good with words, heard and spoken. If you write amazing essays, know how to review books, and don't mind speaking in public, you are probably a verbal or linguistic learner. Verbal learners rarely struggle at school as they don't mind reading instructions as well as listening to them. Ang mga verbal or linguistic learners, sila yung mga individual na magaling sa wordings. Kaya nilang masabi into words yung thoughts nila. Sila ay tinatawag bilang word smart at sila ay kadalasan na mahilig sa poetry at journalism. Being a verbal learner is characterized by a few things. Una, you learn new words easily. Halimbawa, may isa kang salita na hindi mo alam ang ibig sabihin. Kaya ang ginawa mo, sinearch mo ito sa Google. After mong isearch, after mong basahin yung definition, alam mo na agad, naunawaan mo na agad. Ikalawa, you can speak more than one language fluently. Ikatlo, you love reading and writing activities. Itong pangatlo, isa to sa mga visible na katangian ng verbal or linguistic learner kasi may mga tao talaga na ayaw nagbabasa, ayaw nagsusulat. Kaya if alam mo sa sarili mo na masaya ka, natutuwa ka kapag nagbabasa ka at nagsusulat ka, maaaring ikaw ay verbal or linguistic learner. Sumunod, you have excellent verbal expression. Katulad ng binanggit ko kanina, yung mga thoughts mo hindi lang siya naiiwan sa isip mo. Kung hindi, na-express mo rin siya into words. Next, you ask questions frequently. Sumunod, you like to write about your own story or engage in reflection of the topic studied. Dito pinakikita na gustong-gusto mo na nag-express kung ano yung nasa isip mo. Next, you prefer word problems over math equations. Sumunod, you easily remember quotes and proverbs. At panghuli, you can summarize the topic you are studying to make it easier to understand. Ang link na ito ang aking source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Verbal or linguistic learner. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!